tatlong sangay ang pamahalaan, ehekutibo ang tagapagpaganap, lehislatura ang tagapagbatas, at hudikatura naman ang tagapaghukom. Sangay ng pamahalaan, sangay ng pamahalaan. Ito ang tatlong sangay ng pamahalaan. May tatlong sangay ang pamahalaan, ehekutibo ang tagapagpaganap, lehislatura ang tagapagbatas, at hudikatura naman ang tagapaghukom. Sangay ng pamahalaan, sangay ng pamahalaan. Ito ang tatlong sangay ng pamahalaan. Ang separasyon ng mga kapangyarihan o separations of power sa Ingles ay isang modelo ng pamamahala ng isang estado. Ang modelong ito ay unang binuo sa sinaunang Gresya. Ang konsepto ng modelong ito ay ang estado ay nahahati sa mga sangay na may hiwalay at independenteng mga kapangyarihan at sakop ng responsibilidad upang walang isa sa mga sangay na ito ang nag-aangkin ng mas marami kapangyarihan kaysa sa iba pang sangay nito. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang hangganan ng mga kapangyarihan ng mga sangay nito. Malaya ang bawat sangay na gumawa ng desisyon bilang patupad sa kanilang gawain. Hindi maaaring makialam ang alinmang sangay sa kanilang gawain maliban na lamang kung ito ay may paglabag sa kapangyarihan na nakatadhana sa saligang batas. Ang ating pamahalaan ay nahahati sa sangay na ehekutibo, lehislatura, at hudikatura. Ehekutibo. Ang sangay ehekutibo ng gobyerno ay binubuo ng gabinete at lahat ng mga kagawaran ng ehekutibo na pinamumunuan ng Pangulo. Ang Pangulo ng Pilipinas ay pinuno ng Estado, pinuno ng pamahalaan at punong ehekutibo ng Pilipinas. Pinamumunuan ng Pangulo ang sangay na ehekutibo ng pamahalaang Pilipino at siya rin ang Commander-in-Chief na sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang Pangulo ay direktang inilalahal ng mga mamamayan ng Pilipinas at isa sa dalawang lamang na opisyal na ehekutibo na inilalahal sa buong bansa. Ang isa ay ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Gayunpaman, may 4 na pangalawang Pangulo na naging Pangulo ng hindi nahalal sa posisyon. Bunso ng pagkamatay o pagbibitiw ng Pangulo sa gitna ng termino. Ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas ay ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa sangay ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas at ang unang nasa linya ng paghalili sa pagkapangulo. Ang pangalawang Pangulo ay direktang inihahalal ng mga mamamayan ng Pilipinas at isa sa dalawa lamang na opisyal na ehekutibo na inihahalal sa buong bansa. Ang isa pa ay ang Pangulo. Ang kasalukuyang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay muling itinatag sa ilalim ng Saligang Batas noong 1987 na may pagkakahawig sa opisina na nilikha sa Saligang Batas noong 1935 na inilis noong rehimen ni Marcos. Ang pangalawang Pangulo ay maaaring mahahalan ang dalawang pagkasunod na sa 6 na taong termino. Maliban sa tinakdang tungkulin na pumalit sa pagkapangulo
sakaling mamatay. Maging baldado. Nagbitiw ang kasalukuyang Pangulo. Ang saligang batas ng 1987 ay hindi talaga ang tiyak na kapangyarihan para sa pangalawang Pangulo. Gayunpaman, ayon sa Artikulo 7, Section 3 ng Saligang Batas, maaring italaga ang pangalawang Pangulo sa isang posisyon sa gabinete nang hindi na kinakailangan dumaan sa kumpirmasyon. Ang kasalukuyang Pangulo ay si Ferdinand R. Marcos Jr., habang ang pangalawang Pangulo ay si Sara Z. Duterte Carpio, na parehong nahahalan noong 2022. Mga departamento at pinuno ng kasalukuyang gabinete, Office of the Executive Secretary, ang tanggapan ng kalihim ng ekutibo ng Pilipinas ay ang pinuno at pinakamataas na opisyal ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at isa sa mga miyembro ng gabinete ng Pilipinas. Pinamunuan ito ng kalihim ng ekutibo na itinalaga ng Pangulo na kailangang kumpirmahin ng Commission on Appointments. Ang kasalukuyang kalihim ng ekutibo ay si dating punong maestrado at GSIS Chairman Lucas Bersamin, na itinalaga sa posisyon noong September 27, 2022. Ilang araw matapos magbitiw sa tungkulin ang kanyang sinundang si Vic Rodriguez. Department of Foreign Affairs. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas ay ang sangayang ekutibo na pamahalaan ng Pilipinas na may tungkuling tumulong sa pagpapalakas ng pambansang seguridad, pangangalaga sa integridad ng teritoryo at soberanya ng bansa, makilahok sa mga pambansang hakbang para sa pagpapanatili ng kaunlaran at pagpapahusay ng kakayahan ng Pilipinas sa pangdaigdigang kompetisyon, protektahan ang mga karapatan at isulong ang kapakanan ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, at mobilisahin sila bilang mga katuwang sa pambansang kaunlaran. Layunin din ng kagawaran na itaguyod ang positibong imahe ng Pilipinas at palawakin ang pangdaigdigang pagkakaunawa sa kulturang Pilipino para sa kapakinabang na ugnayan sa ibang mga bansa. Ang kasalukuyang pinuno ng kagawaran ay si Secretary Enrique Manalo. Department of Finance. Ang kagawaran na pananalapi ay ang sangay ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na may tungkuling bumuo, magpatupad at mga siwa ng mga patakarang piskal, pamahalaan ang mga pinansyal na yaman ng pamahalaan, pangasiwaan ang operasyon ng kita ng lahat ng lokal na pamahalaan, suriin, aprubahan at pamahalaan ang lahat ng utang ng pampublikong sektor, at magsagawa ng rasyonalismo, privatisasyon at pampublikong pananagutan sa mga korporasyon at ari-ariang pagmamay-ari, kinokontrol o nakuha ng pamahalaan. Ito ay pinamumunuan ni Secretary Ralph Recto. Department of National Security. Ang sanggunian ng pambansang seguridad ay ang pangunahing forum ng Pangulo ng Pilipinas para sa patakaran ng mga usapin hinggil sa pambansang seguridad at patakaran panlabas, kasama ang kanyang mga senyor na tagapayo ng seguridad at mga opisyal ng gabinete. Binubuo ang NSC ng dalawang natatanging kinatawan, ang Konseho Proper at ang Sekretarya.
Itinatag ang sanggunian noong administrasyon ni Pangulong Pilipino sa bisa ng Executive Order Number 33 noong Hunyo 1, 1950. Muling inorganisa ito sa pamamagitan ng EO number 115, serye ng 1986. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Eduardo Anio, National Economy and Development Authority. Ang pambansang pangasiwaan sa kabuhayan at pagpapaunlad ay isang independenteng ahensyang responsable sa pagplano at pagpapaunlad ng ekonomiya. Pinamumunuan ito ng Pangulo ng Pilipinas bilang tagapangulo ng lupon ng NEDA at ang kalihim ng pagsusulong ekonomiko at pagpaplano ang nagsisilbing pangalawang tagapangulo. Kasama sa mga miyembro ng lupon ng NEDA ang ilang miyembro ng gabinete, ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang tagapangulo ng Metropolitan Manila Development Authority, ang punong ministro ng Bangsamoro, ang kalihim ng teknolohiyang pang-impormasyon at komunikasyon, ang tagapangulo ng Subic Clark Area Development Corporation, ang pambansang pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Arcel. Department of Interior and Local Government. Ang kagawan ng Interior at Pamahalaang Lokal ay isang sangay ng lehislatura ng pamahalaan ng Pilipinas na may tungkulin itaguyod ng kapayapaan at kaayusan, tiyakin ang kaligtasan ng publiko at palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para sa mas epektibong paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Ang kasalukuyang kalihim ng Interior at Pamahalaang Lokal ay si Ion Vic Remula. Ang kagawaran ng pagsasaka ay may tungkuling itaguyod ang pag-unlad ng agrikultura at pangingisda. Ang kasalukuyang kalihim ng pagsasaka ay si Francisco Chu Laurel Jr. na pumasok sa tungkulin noong Nobyembre 3, 2023. Ang kagawaran ng kalakalan at industriya ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable para sa pagpapasulong, pagpapalaganap, pamamahala, regulasyon, pangangasiwa, at pagpapalago ng industriya at kalakalan. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Department of Labor and Employment. Ang kagawaran ng paggawa at employo ay isa sa mga kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na inatasang bumuo ng mga patakaran, magpatupad ng mga programa at serbisyo at magsilbing tagapag-ugnay ng mga patakaran ng sangay ehekutibo sa larangan ng paggawa at employo.
Ito rin ang responsable sa pagpapatupad ng mga probisyon ng Kodiko ng Paggawa. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Bienvenido Laguesma. Department of Health. Ang kagawaran ng kalusugan ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pibigay ng mga akses sa mga pangunahing pampublikong serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng legalidad na pangangalaga sa kalusugan at regulasyon ng lahat ng serbisyong pangkalusugan at mga produktong pangkalusugan. Ito ang pangunahing teknikal na otoridad ng pamahalaan sa usapin ng kalusugan ng unang tanggapan nito ay matatagpuan sa San Lazaro Compound, kahabaan ng Rizal Avenue sa Manila. Ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ay si Secretary Ted Herbosa na miyembro rin ng gabinete. Department of Human Settlement and Urban Development. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pamahalaan ng babae at kaugnay ng mga pamumuno sa Pilipinas. Namumuno ang kagawaran ng kalihim na pananang pantao at pagpapunlad ng kalusugan na itinalaga ng Pangulo ng Pilipinas at kinupirmahan ng Commission on Appointment. Ang kalihim ay tinulungan ng 3 undersecretary at 3 assistant secretaries na itinatalaga rin ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng kalihim. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Sec. Rizalino Acusar. Department of Transportation. Ang kagawaran ng transportation ay mga kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa papanatiling at pagpapalawak ng episyente, maasahan at epektibo mga sistema. Ang transportation bilang ang mga mabisang instrumento para sa pagbansang pagbababa at pag-unlad ng ekonomiya. Ito ang nagsisigawa ng mga ekstruktura ng komunikasyon, panunumpak, pagiging pantawid at pagdadagat ng bansa. Hanggang Hunyo 30, 2016, itinawag ito kagawaran ng transportation at komunikasyon sa hisa ng Republic Act 10844 an act of creating the Department of Information and Communication Technology na nilagdaan noong Mayo 20, 2016 sa ilalim ng administration ni Pangulo Benigno Aquino III. Ang Information at Communication Technology Office ay hiniwalay mula kagawaran ng Agram at Teknolohiya DOST at pinagsama sa lahat ng unit ang DOTC na may kaugnayan sa komunikasyon upang mabuo ang pagkagawaran ng teknolohiya, pang-impormasyon at komunikasyon sa DICT. Ito ang kasahulukuyan pinamumunuan ni Secretary Jane Bautista. Department of Energy. Ang gagawaran ng enerhiya ay gagawaran ng aktibo ng pamumunuan ng Pilipinas na responsible sa paghahanda at pagsasama, pagmamalasmutula, pag-organisya sa paghihinay, pagmamaliyag, at pagkukontrol sa lahat ng mga plano, proyekto at aktibidad ng pamahalaan ng mga kagnayan ng ekspresyon, pag-unlad, paggamit, distribution at konserbasyon ng enerhiya. Ito ang kasahulugan ng pinamumunuan ni Secretary Ralph Notilla. Department of Education. Ang Department of Education ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagtiyak ng access, pagsusulong ng pantay na oportunidad, at pagpapabuti ng kalidad ng batayang edukasyon.
Ito ang pangunahing ahensya na may tungkuling pamahalaan at pangsiwaan ang sistema ng batayang edukasyon sa Pilipinas. Ito rin ang pangunahing pagtutugbuo ng mga patakaran sa edukasyon at may responsibilidad sa mga paaralang pang-elementarya at sekundarya ng bansa. Pinamumunuan ang kagawaran ng kalihim ng edukasyon na hinirang ng Pangulo ng Pilipinas at kinumpirma ng Commission on Appointments. Ang kalihim ay miyembro rin ng gabinete. Ang kasalukuyang kalihim ng edukasyon ay si Secretary Sani Angara na nagsimulang manungkulan noong Hulyo 19, 2024. Ang kasalukuyang misyon ng kagawaran ay nagbigay ng dekalidad na batayang edukasyon na pantay na naaabot ng lahat at maglatag ng pundasyon para sa panghabang buhay na pagkatuto at paglilingkod para sa kabutihang panlahat. Department of Environment and Natural Resources. Ang Department of Environment and Natural Resources ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pangangalaga, pamamahala, pagpapaunlad at wastong paggamit ng likas na yaman at kapaligiran ng bansa. Kasama rito ang pangangalaga sa mga kagubatan, pastulan, yamang mineral, kabilang ang mga reserbasyon at lugar ng mga watershed at mga lupain ng pampublikong dominyo. Gumaganap din ang kagawaran sa paglilisensya at regulasyon ng lahat ng likas na yaman alinsunod sa batas upang matiyak ang pantay-pantay na pamamahagi ng benepisyong nagmumula rito para sa kapakanan, kasalukuyan at hinaharap ng henerasyon ng mga Pilipino. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Antonia Loizaga. Department of Budget and Management. Ang Department of Budget and Management ay isang sangay ng ehekutibo sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ang responsable sa maayos at episyenteng paggamit ng mga yaman ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran at bilang instrumento sa pagtugon sa mga layunin ng pambansang sosyo-ekonomiko at pampulitikang pag-unlad. Ang kagawaran ay binubuo ng 4 na undersecretaries at 4 na assistant secretaries. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Amena Pangandaman. Department of Tourism. Ang kagawaran ng turismo, ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa regulasyon ng industriya ng turismo sa bansa at sa pagsusulong ng Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon ng mga turista. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Cristina Garcia Frasco. Department of Social Welfare and Development. Ang Department of Social Welfare and Development ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas. Responsable sa pangangalaga sa karapatang panlipun ng mga Pilipino at sa pagsusulong ng kaunlarang panlipunan. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Rexlon Gatchalian. Department of Public Works and Highways. Ang Department of Public Works and Highways ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na may natatanging mandato bilang sangay ng enerhiya at construction ng Estado. Ito ay inatasan upang isa katuparang ang patakaran ng Estado na panatilihin ang isang sangay ng enerhiya at construction at patuloy na paunlarin ang teknolohiya nito para sa layuning matiyak ang kaligtasan ng lahat ng infrastrukturang pasilidad at masiguro ang pinakamataas na episensya at angkop na kalidad ng mga gawaing pampubliko at lansangan. Ang DPWH ay responsable sa pagpaplano, disenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga infrastrukturang pasilidad, lalo na ang mga pambansang lansangan, mga sistema ng kontrol sa baha, pagpapaunlad ng yamang tubig, at iba pang gawaing pampubliko. Alinsunod ang mga pambansang layunin ng kaunlaran. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Secretary Manuel Bonoan. Department of Science and Technology.
Ang kagawaran ng agham at teknolohiya ay ang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pag-uugnay ng mga proyekto na may kaugnayan sa agham at teknolohiya sa bansa. Layunin din nitong bumuo ng mga patakaran at proyekto sa larangan ng agham at teknolohiya bilang suporta sa pambansang kaunlaran sa kasalukuyang ito at pinamamanuan ni Secretary Renato Solidum Jr. Department of Agrarian Reform. Ang kagawaran ng reformang agaryo ay isang kagawaran ng ehekutibo ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa muling pamamahagi ng mga lupang pansakahan sa bansa. Ang kalihim ng reformang pansakahan, ang pinuno ng DAR na nasa sa kasalukuyan ay si Secretary Conrado Estrella III. Lehislatura. Ayon sa Sandigang Batas, ang Kongreso ng Pilipinas ay ang bicameral na sangay ng lehislatura ng pamahalaan ng Pilipinas na may kapangyarihang gumawa ng mga batas kabilang na General Appropriations Act. Bukod sa mga tungkulin legislatibo, ang Kongreso ay gumaganap din ng mga tungkulin tulad ng pagkumpirma sa mga itinalagang opisyal na Pangulo, impeachment, pagdedeklara ng pag-iral ng estado ng digmaan at pag-aproba o pagkumpirma sa amnesya ng pinagkaloob ng Pangulo. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang kapulungan ng mga kinagawa. Ang Senado ay binubuo ng 24 na mga senador na inihalal kung saan 12 sa kanila ang napapalitan o muling inihahalal tuwing 3 taon. Tiniyak nito ang pagpapatuloy ng mga pangpulisya o pagkakaroon ng mga may karanasang miyembro na nakakatulong at magtuturo sa mga baguhang miyembro sa kanilang mga tungkulin. Ang Senado ay kasalukuyang binubuo ng Senate President na Senator Francis Cheese G. Escudero at mga miyembro na sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Jingo Ejercito Estrada, Senator Christopher Lawrence Buong Tigo, Senator Risa Hontiveros, Senator Lauren Legarda, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Grace Pico, Senator Rafi E. Tulfo, Senator Silvia A. Villar, Senator Juan Miguel Migs F. Zubiri, Senator Aquilino Coco Pimentel, Senator Maria Lourdes Nasi S. Binay, Senator Pia S. Cayetano, Senator Joseph Victor J.B. G. El Cito, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Manuel El Rito M. Lapid, Senator Aimee R. Marcos, Senator Robin Hood C. Padilla, Senator Mark A. Villar, at ika-24 na senador na si Juan Edgardo Sani Angara na itinalagang kalihim na edukasyon ng Pangulong Marcos at inumpirma ng Commission on Appointments noong Agosto 7, 2024 ay kinakailangan magbitiw bilang isang senador alinsunod sa separasyon ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Ang kapulungan ng kinakatawan ng ina-19 na Kongreso ay pinabubuo ng 24 na kinakatawan mula sa mga geographical district at 64 sectoral party list representatives. Ang mga sectoral representatives ay binubuo ng tinayang 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng kapulungan. Ang bawat kinakatawan ay nagsisilbi ng tatlong taong termino at maaaring muling mamahalan ng dalawang karagdagang magkakasunod na termino. Ito ay pinamumuno ng House Speaker na siyang pang-apat na pinakamataas ng opisyal sa pamamahalaan ng Pilipinas. Siya ang namumuno ng sesyon na papasa sa lahat ng mga tanong ukol sa mga tuntunin na maaaring i-apela na sino mga miyembro lumalagda sa lahat ng batas, rekomendasyon, memorial, writ, warrant, at nagpapato ng disiplina sa mga kawani ng kapulungan at gumaganap ng mga administratibong tungkulin. Ang speaker ay nihahalal sa pamagitan ng boto ng mayorya ng lahat ng miyembro sa pagsisimula ng Kongreso. Ang kasalukuyang House Speaker ay si Rep. Ferdinand Martin G. Romualdez mula sa unang distrito ng Leyte. Dikatura. Ang saligang batas ay nagkakaloob ng kapangyarihang paghukuman sa kataas-taasan, hukuman at sa iba ang mababang hukuman na maaaring itatag ng batas. Sa kasalukuyan, ang mga mababang hukuman na ito ay ang Court of Appeals. Ang hukuman ng unang antas, regional, metropolitan, municipal, at municipal service trial courts. Mga
naging hukuman, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Ang mga hukuman ng Shari District at Circus Courts. Ang kataas-taasang hukuman ang may tungkulin ng administratibong supervision at lahat ng hukuman at bilang ang mga kawani. Ayon sa itinadumana ng saligang batas ay kapangyarihan paghukuman ay sinabibilang ng nungkulin ng mga hukuman ng kataniban ng lusasin ang mga aktual na konbersiya na may kaugnayan na kapatang maaaring ipatupad at inggit ayon sa batas at tungkulin ito sa nagkaroon ng matinding pag-abuso ang kapangyarihan at lumabas ng kagawalan o labis na jurisdikasyon sa pantig ng aliman sangay at pamahalaan. Ang kapangyarihan na magdalaga ng punong maestrado ay nasa Pangulo ng Pilipinas, na pumipili mula sa listahan ng 3 nominado na inihanda ng Judicial and Bar Council. Walang malaking pagkakaiba sa proseso ng pagpili ng punong maestrado kumpara sa pagpili ng mga kasamang maestrado. Tulad ng iba pang maestrado ng Korte Suprema, ang punong maestrado ay kinakailangan magretiro sa pag-abot ng edad na 70. Maliban dito, walang limitasyon sa termino para sa punong maestrado. Sa kasalukuyang saligang batas ng 1987, walang itinalagang formal na tungkulin ang punong maestrado maliban sa pagiging ex officio chairman ng Judicial and Bar Council at bilang presiding officer ng anumang impeachment trial ng Pangulo. Ang punong maestrado ay kinakailangan personal na mag-certify sa bawat desisyong nilalabas ng korte. Sa tradisyon, ang punong maestrado rin ang nagmimisyon ng panunumpa ng Pangulo ng Pilipinas. Ang punong maestrado din ang nagtatalaga ng 3 maestrado mula sa Korte Suprema bilang miyembro ng House of Representatives, Electoral Tribunal at Senate Electoral Tribunal. Ang punong maestrado ang punong tagapagpatupad ng sistema ng hudikatura ng Pilipinas. At kasama ng buong Korte Suprema, may administratibong supervision sa lahat ng korte at tauhan nito. Ang kasalukuyang punong maestrado ay si Chief Justice Alexander G. Gismundo, na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong April 5, 2021. Kasunod ni pagre-retiro ng dating Chief Justice Diosdado Peralta.